Hello and welcome to the tutorial series in Adobe Illustrator. In this lesson, I'll be showing you how to work with artboards. Okay? So yung tawag nyo dito sa parang bond paper or page kung saan nyo nilalagay yung mga illustration nyo is an artboard. So lahat dapat ng gagawin yung artworks sa Adobe Illustrator are placed in an artboard. Okay? So by default, pag nag-create kayo ng new document doon sa home screen or sa start menu natin, meron nang nakalagay na artboard na isa in case na hindi nyo sinet yung number of artboard. So parang ito sana. So meron tayong number of artboards dito. So kung nilagay nyo ang 3 at clinic nyo ang create, automatically there are 3 artboards here. Pero in case na iisa lang yung nilagay nyo and you want to add an artboard, there are 2 possible ways to do that. Una, you need to display the artboards panel. Ito, click nyo siya sa window menu. So lalabas siya dito. Okay. So kung napapansin nyo, madami na akong artboard nandito sa baba. So nakapag-add na ako. So if you want to add an artboard beside this and not below, okay, you need to click any illustration na nasa loob ng artboard na yon and click this new artboard icon. So makakadagdag ka ng artboard. So just by clicking this. Okay, so that's how you add an artboard. First method. Second method is to click the artboard tool sa ating toolbar and then click this, hold alt and click. So kung gusto mo din na pag nag-alt ka at nagduduplicate ka and naka-align na siya doon sa dati, you hold shift. Okay, para mai-align siya doon sa ibang artboards. Ayan. So ang maganda pag ginagamit mo yung artboard tool, you can position anywhere yung artboard mo, not beside the selected. Hindi mo kailangan i-select para lang pumunta siya sa tapat niya or sa tabi niya. So, just hold alt, click and drag. So, nandun na siya. So, anywhere you can put it. So, that's how you add an artboard. So, you can use the artboards panel or you can use the artboards tool sa ating toolbar. Shift-O ang ating shortcut key. And when you duplicate, you hold your alt, click and drag. Okay, if you want naka-align siya sa mga other artboards, hindi lang alt dapat ang press mo, i-press mo din ang shift. Okay, so artboard tool, click this, hold alt and shift, and move. Okay, so that's how you add an artboard. Kung sumobra ka naman sa paglagay ng artboard and you want to delete, you just click this. Okay, so that's how you add an artboard. Next, idagdag ko na din dito how to lock objects para in case, for example, itong part na to. So, nag-drawing ka ng ellipse tool and you need to draw other objects dito sa ibabaw ng ellipse tool na to. But you keep on, for example, nag-drawing ka and then pag nagsiselect ka, you keep on selecting even this. Yung background nyo lang sana. Kunwari, meron kang background image or background na ginamit or shape na ginamit as background and you don't want to move that every time na magdodrawing ka dun sa ibabaw. Okay, so pwede mo tong i-lock. And to do that, you must click this first, go to object, and then lock, and then selection. Ibig sabihin, ilalock niya yung nakaselect na object. Okay? So, ang shortcut key natin, Control 2. Para hindi natin siya accidentally na move. Ngayon, paano kung gusto ko namang i-modify yung background ko e nakalock siya? Paano ko siya i-unlock? So, meron din tayong shortcut key and that is Alt, Control 2 or you can go to Object menu and select Unlock All. Okay? Para i-unlock lahat ng inilock mo dito sa document na to will be unlocked. Okay? So, ganon, mag-work with artboard. And then, ganun din, mag-lock ng object at mag-unlock. Okay? Okay, in case naman na nakapag-add na kayo ng artboard, nakapag-create na kayo, at mali pala yung artboard size ninyo, so anong gagawin para ma-resize ulit yung artboard? Kunwari, ang sinabi ko is 4x6 at ang ginamit nyo ay A4, paano nyo papalitan yung artboard size? Or, sa ngayon, naka 4x6 tayo, tas biglang sinabi ko A4 pala. So, you don't need to repeat the activity. If that's the case, ang gagawin mo lang ulit is to click the artboard tool and dito sa taas sa ating control, by the way, pag nawawala si control, you just
find it dito sa ating window menu. Ito siya. Okay, so pwede nyo iset dito yung size. So for example, short band paper. So 8 ang width at 11 ang height. Okay. Yan. So that's the letter size. Okay, so that's how you change the size of your artboard in case na natapos na kayo mag-drawing and then mali pala yung page ninyo. Okay, so that ends our lesson. See you sa next video lesson.